Lord, sa lahat ng aming pagkakasala at itinudulog po namin sa inyo ang lahat ng aming mga kahilingan, Panginoon. Lord, kami lubusan nagtitiwala sa iyo. Sa umaga pong ito, Lord, ikaw po yung makita, ikaw yung magsalita, at kami po ay nasa likuran mo lang, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan. Sa oras po ito, ang verse ko po na ibibigay sa inyo ay sa 1 Corinto 10 verse 31. Sabi po dito, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangan ng Panginoon. Yan, sabi nga po, lahat po ng ating gagawin, lagi po ang center natin ay ang Panginoon. Yung lahat po ng ikararangan natin ay tungkol sa Panginoon. Amen po ba? Pinapaggatong ko pong ito na ano ang bagay na nakapagpapangiti sa Diyos. Yan, sa oras pong ito, niisip po natin, ano pa po ba ang mga bagay na nakapagpapangiti sa Panginoon? Yan, una po, anumang bagay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos ay pagsamba mo sa Kanya. Yan, napakaganda, di ba po? Una po, kapag minahal mo siya ng higit sa ano pa man. Yan, ang nakakapagpangiti po sa Panginoon, yung kapag minahal mo siya ng higit sa ano pa man, sa anumang bagay na narito sa nanilikha niya. Yan, siya muna yung ating paglilingkuran. Siya yung ating, lahat ng ating gagawin ay niuukol natin para sa Kanya. Pangalawa na lang po yung para sa ating pamilya, para sa ating sarili. Yan po yung, sabi po sa Hosea 6 verse 6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinunog. Yan. Mas sigit po yung wagas na pag-ibig. Hindi po inaano ng Lord kung ano man yung handog natin, kung ano man yung mga hinandog na sinunog, yung mga pinaghandaan natin sa mga bagay-bagay. Yan ang nais po ng Diyos, yung wagas na pag-ibig at hindi mga handog. Yan po yung una na sa Panginoon nakakapagpangiti. Yan. Ano man po yung mga bagay na pinagkakaabala natin, dapat po lagi ang Lord yung nakapokus tayo. Pangalawa po, kapag pinagtiwalaan mo siya ng lubos, yan, nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Baka po hindi. Yan, ang nais po ng Lord, yung lubusan tayo magtiwala sa Kanya, hindi sa nilalang niya. Unahin natin ang Panginoon na magtiwala ano man yung pinagdaraanan natin. Sabi po sa awit 147 verse 11, ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis, sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Yan, dapat po talaga lagi tayong magtitiwala sa Panginoon. At lahat po ng mga nais natin sa Kanya po natin idulog. Yan po yung sa pangalawa na nakakapagpangiti sa Panginoon. Pangatlo po, kapag sumunod ka sa Kanya ng buong puso, yan, di ba po minsan matigas ang ulo natin? Hindi nasisiyahan ng Lord. Pero nakakapagpangiti ang Lord kapag tayo ay maging masunurin. Kahit po yung sa isang pamilya, kapag yung masunurin o sa mga katrabaho natin, di ba po nakakapagpasya sa ating kalooban kahit tayo po mismo masisiyahan kasi ang taong yun ay masunurin. Ganun din po sa Panginoon. Sabi po sa Genesis 6 verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniuutos sa kanya ng Diyos. Yan, nakapagpangiti po ito kay Noe dahil ay napakamasunuring tao. Kahit po imposible sa mga tao na mangyari yung bagay na pinapagawa ng Panginoon, pero taos puso po siya na sumunod. Pang-apat po, kapag marunong kang magpasalamat sa Panginoon, yan, hindi lang po tayo magpapasalamat kung tayo ay may blessing. Magpasalamat din po tayo sa bawat pagsubok na nadoon kasi yung pagsubok na yun na ibinigay ng Panginoon, doon po tayo natututo. Di ba po minsan pag may mga kasalanan tayo, ayaw nating ma-reject, ayaw natin na sabihin tayo ng yung masama. Pero kailangan po natin tanggapin dahil masakit man po ito, pero yun po ang paraan para tayo ay maitama o matuto.
Sabi po sa Ephesians 5:20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po lagi tayong magpasalamat na sa pangalan ng Panginoon. At ang last po, panglima, kapag ginamit mo ang iyong kakayahan ng tama. Yan po, di ba po may iba't iba tayong kakayahan sa ating sarili, sa ating pagkatao, na ginamit natin sa masama, hindi po nasisihan ng Lord. Ang Panginoon po nasisihan kapag yung mga talent natin, ginamit natin sa tama. Sabi po sa 1 Pedro 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakinabang ng lahat. Yan, para po sa pakinabang ng lahat, hindi po yung pangsarili lamang natin. Di ba po may mga talent tayo na magaling tayo mag-ano ng pera, tapos sa business, magaling tayo. Lahat matalino tayo. Sa pamilya, magaling tayo ng mga anak natin. Lahat po ng bagay. Pero sabi nga po, dapat po ginagamit natin ito ng tama. Kung papaunan natin ito, gagamitin ng tama para sa ikabubuti ng lahat. Hindi po yung pang sariling intention lang natin. Amen po. May natutunan po ba kayo sa 5 nagpapangiti sa Panginoon? Yan, kailangan po natin na yung pong mga ninas ng Panginoon ay magamit natin sa tama. Ngayon po, mag-upisa na po tayo na ano man pong ang ating kainin at inumin sa Panginoon, ito po ay bukas sa ating puso. Pamigay na po natin ang ating pagsasaluhin.